previously on 10 billion US dollars in Hong Kong withdrawn. Okay. Two Philippine nationals were arrested for trying to withdraw 10 billion US dollars at an HSBC branch with forged documents. As we go into the details, 2 Pilipino, isang abogado, isang babae. Yan, they were trying to withdraw 10 billion using documents. Kunwari, magpapatunay na sila ay nabigyan ng authorization letter or authorization to withdraw an amount. So, yung other people na involved na yan, isang 54-year-old na Malaysian, 64-year-old na Taiwanese, 29-year-old na taga-mainland. So, in total, 5 sila lahat na involved dito. 2 Pilipino at 3 other nationals. Hindi po malayong mangyari yan with the ill-gotten wealth ng mga Marcoses. Kasi kung titignan natin, kasama ang Hong Kong. These countries wherein nakita natin, ayan, iba't ibang countries, Switzerland, Singapore, including Hong Kong. Ayan. Ngayon, tignan natin, review din natin yung sinabi nitong ni Cayetano na dati ay Duterte, ngayon ay himod puwet na. Silang magkapatid kay Marcos. Kung hindi man kasama itong si Alan Peter Cayetano, tahimik. Pero way back itong kanyang sinabi. Sabi ni Senator Bongbong, wala daw bahid ang kanilang pamilya. $10 billion ang nanakaw nung panahon nila. 10 billion US dollars. Pero hindi lang 10 billion US dollars. Pero mismo si Cayetano nagsabi niyan, ha? And hindi po malayong mangyari yan kasi sinubukan ni Marcos Jr. nung senator pa ata siya. Sinubukan nila yan nang makipag-meet doon kay sa isang Michael de Guzman. Hindi ko po alam kung kaano-ano ko yun o hindi. Pero tignan natin, tinanong ito sa kanya kasi hindi po pwedeng maitago nila yung mga record na to. Tinanong ng media. Yung po ba ay nakipagkita kay Michael de Guzman na isang bangkero noong 1986 para po mabawi ang ilang Swiss accounts ng inyong pamilya? Hindi ko alam kung bakit siya nandun. Yes or pero, no? Yes or no? Hindi kami... Yes or no po? Nandun siya pero hindi tungkol dyan. Tignan mo yung nandun siya pero alam mo yun, guilty. Hindi yan ang pinag-usapan. Hindi yan ang pinag-usapan. So, no. nagkita kayo na... Ang tanong, ba't kayo magkita ng bangkero? Yeah, the answer to your question would be no. Nakipagkita kayo kay Michael de Guzman, your answer is no. Nakipagkita kami para mag-withdraw ng bangko sa set? No. Ano yung dahilan ng pagkikita ninyo since you're... Hindi ko alam, hindi ako kasama sa usapan. Hindi ko alam. Okay? Ngayon, balikan natin si Kapper Silapid. Kapper Silapid, sinasabi na baka isa ito sa reason kung bakit siya ay pinagurgur. Kasi dito may in-expose siya dito. Ating iparirinig sa inyo. Ito ho yung nagpa-practice sila kung ano mga sasabihin. Pa-practice. Hindi lang pala si Manda Elizalde ang patatawagan sa kanya, kundi meron pang iba na mga crony ni dating dictator Ferdinand Marcos, mga kaibigan. At si Ronnie Estrada po, hindi nyo na itatanong, siya ay dating entertainer. Gumagaya ng boses, kumakanta rin po. At siya po ay nagtrabaho rin sa Bureau of Customs. Inilagay siya ni Marcos doon sa opisina ni General Ramon Parolan. Sa makatuwid, kinuha nila itong si Ronnie Estrada para gayahin ang boses ni Marcos Sr. para meron silang kakausaping bangkero para ma-withdraw ang pera sa Hong Kong. Dahil nung nasa Hawaii na si Marcos, ay nagkaroon ng idea itong si Babes Romualdez na ambassador ngayon sa Washington, na gamitin siya para makuha nila yung mga perang naiwan ni Marcos, pamilya Marcos, sa kanyang mga crony.
At baka What a revelation. So, ibig sabihin, they have been trying to recover yung so-called ill-gotten wealth nila. So, nasubukan ni Bongbong noon kay Michael de Guzman. And then ngayon, meron pala silang mga pagaya-gaya ng boses. hindi alam ni Manda Elizalde na hindi si Marcos yung nakausap niya noon. Narito po, pakinggan muna natin ang sinasabing audio ng rehearsal na ginagawa po ni Ronnie Estrada kasama si Ambassador Babes Romualdez. Tingnan niya si Ate Ronnie, gayang-gaya niya yung boses ni Marcos. Hello, Galing ah. Arne. How are you? Galing ah. Ngayon, Tony, very briefly, no. Dahil it's difficult for me to go to a safe telephone. Alam mo na, Gayang-gaya oh. sinusundan tayo dito. Delgado, if I'm not mistaken. Hello, Tony. How are you? Good. Yan Okay. po boses ni Ngayon, Tony, very briefly, Ambassador dahil it is very difficult for me to go to a safe telephone. So, meron dito, tingnan natin yung Hong Kong. Thing will, We need you to deposit $6 million to an account in Hong Kong. Count in Hong Can Kong. you take this down? Sandali lang, sir. Are you ready? The bank in Hong Kong is the Hong Kong and Shanghai Bank. Account number is HSBC. 567471164. So, may posibilidad na nung panahon na ito, di ba, nung ginagaya yung boses ni Marcos Sr., i-transfer yung Swiss account or Swiss pera doon sa Hong Kong, dito sa Hong Kong, which is ngayon, tinatry ni Imelda Marcos na withdraw noong 2000. Yun. Oh, ayan. So, mahaba ito. Mahaba tong kay Rapid Fire na ito, no? At isa nga sa naiisip ng mga tao na bakit siya pinagurgur, ano? Kasi kung titignan natin, ito kasi nung finiture natin ito kahapon or nung isang hapon, putol kasi. So, ang ginawa ko, nag-upgrade ako at nag-member ako para ma-access natin ng full ito. Kasi ang date pa nito ay nung July 2000 pa ito. Report ito ng website ng South China Morning Post. Isa pong lehitimong pahayagan, newspaper dito sa Hong Kong. So, hindi po ito fake news. Ito. Kasi kompleto yan. Tingnan nyo. Oo, yan. So, kasi nag-member ako, kitang-kita natin ang kabuuang balita at detalyado nito. Kasi almost the same dito sa balita na yan. Ayan, yung nangyari nung Feb 10 na yan, almost the same. So, isayin natin, former First Lady Imelda Marcos allegedly signed a deal with a group of bounty hunters. Ayan, dito sa Hong Kong. She signed documents authorizing businesswoman. O, ayan. Diba? Documents din yung ito. Ayan. Yung documents. Fake nga lang. Fake nga lang. Kasi, ewan ko, ba't kasi hindi na lang kayo? Ba't hindi na lang kasi kayo ang namasyal? Kalabanin nyo kasi yung China. Yun tuloy. Hindi kayo makapunta ng Hong Kong para ma-authorize. Buti pa doon sa kasama ninyo, ay sa kinaalyado ninyo sa Amerika, sa Switzerland. Mukhang nagtagumpay kayo dun na. Pero dito sa Hong Kong, yan, baka nagpadala kayo nung mga tao. O yan. The plan fell through when Chuk, ayan, and 3 other co-conspirators were arrested. O ayan. Were arrested. As they plotted to pay senior HSBC officials to help withdraw the Marcos money. Konfirmado, merong Marcos money. Mamaya malalaman natin, yun, expose natin kung ilan yung Marcos money na yan. Kasi dito ang sinabi lang, which believed
run to billions of dollars. Hindi sinabi. So, ayan yung mga involved. Ayan, mga involved. Isang 51 years old, isang 49, isang 39. The same. Almost the same doon sa nangyari nung last week. Meron pa. Kasi ito, July 28, 2000. Ito na yung isa pang balita. SCMP ulit. SCMP. Title nito is yan. Pero ito, ang title niyan is Big Bank Silent on Marcos Billions. Ayaw nila magsalita. So, July 29 kasi 28 ito, di ba? Ayan, 28 yan. The next day, ito naman ang balita. Two of Hong Kong's biggest banks refused to say yesterday whether any of the money looted by Marcos dictatorship was in their accounts. A day after a court heard they were believed to hold a part of 20 billion fortune. So kung titignan natin, basta ang point dito, ayaw ng dalawang bangko, yung HSBC at saka yung ano na yung isa, China Bank and Bank of China, na i-disclose kung ilan yung pera. Pero dito sa baba, pati yung Vice Consul ayaw din magsalita. Wala daw siyang alam dyan. Okay? Kasi sabi nila, we just don't want to talk about customers' details as a bank. As a bank, we never have, sabi nila. Pero dito, rumors that a slice of Marcos' fortune estimated at 10 billion US dollars. Yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Tapos dito sa balita, magkano eh? Magkano sabi mo? They're trying to withdraw 10 billion US dollars at an Ha? Ayan no? Ito po nung 2000. Si Mrs. Marcos nung 2000 tried to withdraw estimated 10 billion US dollars held in Hong Kong bank vaults have long circulated, but Thursday was the first time such claims have been made officially. So, ibig sabihin, maraming beses pala nilang sinubukang withdrawin. Kaya lang, dahil nahuli ito, nung 28 nahuli sila, kaya naging balita. Pero ito, yung sinasabi ko. Ayan. Expose. So, ang tanong natin ngayon, meron bang kinalaman itong balitang ito? Two Philippine nationals were arrested for trying to withdraw 10 billion US dollars at an HSBC branch with forged documents. It is understood that the lawyer... may lawyer na involved. Magkano ulit? 10 billion US dollars. Kailan ito? Noong 2000. Kailan ito? Ngayon lang, noong February 11. So, kayo na bahala guys. Kaya marami ang nabudol kasi naniwala sila sa sinabi nitong si Imelda Marcos noong siya ay nag-appear before the Senate hearing noong 1990 or 1991 if I'm not mistaken. Pakinggan niyo yung kanyang sinabi dito. The most urgent reason I was looking forward to my coming to this hearing of the Philippine Senate is to seek your help, honorable senators, to help me implement the last will and testament of the late President Marcos to enlist assets in the hands of trustees, to implement the Marcos Humanitarian Foundation so that we can help the country in our economic crisis and help the Filipino people in their agony and suffering. Of course, did you have an interview with Chris? So, ano nangyari guys? Maraming naniwala dito. Kailangan maging presidente ang Marcos para ipamahagi ang kanilang yaman. Ano nangyari? Malamang sa malamang, pinagkukuha na nila, kaya
Kaya nga binenta, parang ibang-ibang Marcos yung nakikita natin ngayon dahil akala natin kakampi ng Duterte, akala natin itutuloy ang Duterte, abay, akala natin polisiya pa rin ni Duterte. Ay hindi. Biglang turn of events, naging kaibigan ng Amerika. Dati hindi makaapak ng Amerika dahil mahuhuli. Ngayon, palagi siya doon. 22 foreign trips and just 22 months. Anong ginawa niya dun? Diba? Siguro last na lang itong Hong Kong at saka mainland China. Palibhasa, hindi niya kaibigan, inaaway niya yung China, nahihirapan siyang kunin kung ano mang meron sila dito sa Hong Kong at sa mainland China. Yan kasi, yun lamang ho ang expose natin. Kayo na ho ang bahala. Tayo lamang naman po ay nagtatanong.